20 minutes ago, we received an information na galit ang isang Steel Akimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General Yung Supreme Court, ang kautusan ng Court Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po mga around bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing ano tawag doon? May inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa ano yan? Pinapabasura? Oo, Pam. Anong outlet yan? Anong PNA, Pam. Philippine News Agency. Yes, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ano nila, ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, fatal procedural defects and for utter lack of merit. Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong meron na kayong... Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ko sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Medyo ang kapal na mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office hindi ko sinasabi doon ng source medyo dismayado ngayon na bakit mo sila papagalitan. Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming itotono. Ang hinihingi di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi ang maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is that is a question actually, Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din Bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo, no? At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing Hindi na yan. natin alam ano bang dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO? Bakit ganun ka no? Alam mo yung audacity mo, ganun na lang no? Na ano ba Tagalog ng yung apog mo. Yung ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal, yung apog yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka.
Nakakainis ka. Ballpen nga kayo. Mikropono. Mikropono inaala ko eh. And, ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court? Sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General, ngayon kayo magpapile na ibasura yung inihaing petition, naka-scheduled na nga ang oral argument. So, Hindi, Marlon, ang isa pang argument actually is, yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Alam mo, Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo. Kaya una pa lang, gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on Feb 27, Solicitor General Medrano Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. Baka pwedeng gamitin din niyang terminology fatal procedural defects and for utter lack of merit sa pagpa-file naman ninyo ng impeachment kay Actually, VP yun din Sara. sasabihin ko, di ba? Diba? Dapat ito ang ano ninyo. Pag kayo pwede ninyong gamitin, pagka kay VP Sara, hindi nyo, dinidedman ninyo. Pag kayo nakiusap na i-drop yung tungkol dyan sa pagiging unconstitutional ng General Appropriations Act, pwede. Pero kapag kay VP Sara, ano yung nagtitengang kawali? Yun ba yun? Nagbibingi-bingihan kayo. Nagtitengang kawali. Galing sa isang kapampangan. Hindi ko, pero eater. Yun ang, Foodie. Tapos sa kanyang pipigilan to, ang daming, alam mo Pam, yung taong bayan, gustong-gusto marinig to at excited na dumating yung oral argument. Ayan, no? Yung, kayo, 2,260 na. Tapos, ang nagla-like, 655. Ba't ako kuripot nyo sa like? PH, nandyan ka ba? EB, nandyan ka ba? Pinagtulungan ako ng dalawang. Kinikwento mo nga kanina eh. Ang bad nyo sa akin, ba't ganyan kayo? Love na love ko kayo, tapos ako ginaganyan. Love kanila, Pam. Parang hindi. Kaya Hindi ko kanila nararamdaman. Kaya kanila ginagano. Hindi, pero gusto ko, actually Marlon, that's why we also change our topic kanina, although natakil din naman natin kahit papano yung una nating gustong i-discuss, no? Kailangan magsalita ang marami, Marlon. Dahil lahat gagawin nila, mapigilan lang ang grupo ng Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab na sumalang dyan at i-expose ang katotohanan. Yung mga taga, yung mga malapit po sa Baguio City, kasi marami na nagtatanong kung pwede raw bang pumunta doon para manood. Alam ko kasi private, pero pwede naman sigurong tumambay sa labas para magpakita ng suporta, para magpakita ng puwersa na gustong-gusto natin madinig yung isasagawang oral argument sa Supreme Court patungkol dito sa anomalya sa BICAM. At saka ano naman din... Kung kinakailangan mag-rally yung mga malapit doon, di mag-rally kayo. Yung diba? Pakita rin natin yung suporta natin by listening to the audiocast naman ng Supreme Court sa kanilang YouTube channel. So, sabay-sabay tayong maging matalino at ma-inform ng katotohanan habang dinidinig yan. Dito tayo nakakita ng pag-asa na mayroon pa palang branch ng government ang matino. Kasi alam na natin yung executive bulok. Alam na natin yung legislative department bulok. Sa 20th Congress pa lang malilinis yan. Yan. Diba? Kaya bumoto ng tama. So, actually, Marlon, when you said na meron pa palang sangay ng gobyerno ang maayos, which is the, Itong Supreme Court. Supreme Court, sumikat din dyan at na-appreciate ng marami ang justice
Ami Javier. Mhm. No? So, diyan natin nakakitaan ng pag-asa na meron pa palang mga opisyal na ang pagmamahal ay hindi para sa kanilang mga sariling intensyon, kundi para sa bansa. Pam, yung mga tanong niya, ano, On nakaka-touch, point. on Oo. point, direkta. Mm-mm. At talagang nakaka-touch kasi alam niya, ito yung patungkol dun sa PhilHealth zero budget. Kasi alam niya na mamayang Pilipino ang nasaktan at matatamaan nung pagbokya sa pondo ng PhilHealth. And also, because she said that ito, sa PhilHealth pa lang natin siya talaga na-appreciate because ito pa lang naman yung mainit din na dinidinig, no? She said that for her, health is non-negotiable. Correct? Regardless kung isa kang mahirap na bansa o mayamang bansa, kung mahirap ang nagkiklaim o mayaman na nagkiklaim, you cannot say na, isang tabi muna natin ng health, gagawa tayo ng kalsada. Basta health is non-negotiable. Lahat tayo tinatamaan ng sakit. Mayaman lalo, mahirap. higit lalo pa yung mga matatanda na. At karamihan sa mga justices natin, mga nagkakaedad. Siyempre, nagiging conscious na rin sila sa kalusugan nila. And alam nila, nararamdaman nila na sila, may kakayahan silang magbayad sa ospital. Pero may mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, at mga kababayan sila na hanggang ngayon, uhaw na makakuha sa pamahalaang Marcos ng maayos na serbisyong medikal mula sa gobyerno. Bakit, Diba? alam mo Marlon, ngayon ko lang na-realize, bakit niya nasabing non-negotiable ang health? At pagdating sa health, lahat tayo pantay-pantay. Kailan nangyari yan? Nung pandemic, Marlon. Correct. Nung mayaman ka, kahit mayaman ka, kung puno ang ospital, hindi ka ma-accommodate, di ba? Kung ikaw ay nang... Ang daming mga prominenteng tao na namatay na lang sa tent. Di ba? Oo. Ang ano rin dyan is, yung sakit na dumapo sa'yo, hindi naman niya kinilala kung ano ang Walang estado pinipili. mo. Walang Oo. pinipili. Kung Walang class pinipili. A, B ka, o Oo. class C, D ka, or E ka. Diba? Lahat ng dinapuan, nag-suffer, maaring yung iba minalas at alam mo yun, tinamaan talaga. Yep. So, this is the time na the country cannot afford another pandemic such as the COVID-19, Marlon. Lalong-lalo na under this administration na walang ginawa kundi kumamkam at magnakaw. Pam, dapat nga may pandemic o wala, dapat prioridad ng gobyerno yung usaping programang pangkalusugan. Totoo. Di ba? May pandemic, ang nangyayari, ang pina-prioritize nila, yung ayuda program na wala namang pandemic. Oo Kundi, nga. di ba? Walang pandemic, yun ang pinamimigay nyo, yun ang priority nyo. Ang pinakamasakit, ang PhilHealth Fund ipinondo sa infrastructure na funded na over and over again, sabi ni Ray Anthony. Tama, di ba? Yeah. Anyway. Sabi ni Jerry Cho Andrew, Miss Pam, nakita ko yung simpleng bumeso kay Miss Cathy B. Ako ba yon? Nabasa ko bigla. Vivian Gonzalez, Solid Duterte team tayo. Oo, actually, alam mo yun, Marlon, kasi very specific ang Supreme Court na ipinatawag ang isang Stella Kimbo. And ako maiintindihan ko bakit ngayon nangangatal at talagang umuusok ang puwet nitong si Stella Kimbo, Marlon. Dahil kung ganyan na, ganito palang kaaga ay nagpapakita na siya ng takot at ganito palang kaaga ay meron na siyang mga ganyang, alam mo yon, may mga ganyan na siyang arrangement na pwede bang ma-delay, pwede bang ganito, pwede bang ganyan. I would like to believe internally there is already a struggle between Zaldico and Stella Kimbo. Naniniwala ka? Oo, niniwala ako. Pam, ano kaya, no? Biglang bago mag-April 1, nagsakit-sakitan ang isang Stella Kimbo para hindi lang maka-attend, no? Na oral argument. Kasama sa, ano kaya? Ano lang to, kwentuhan lang to. Ano ang gusto mo makita? Neck brace or wheelchair? Di ba? Para lang hindi siya maka-attend dyan. And alam mo, Stella Dapat meron Kimbo, na tong ano. alam mo, Stella Kimbo, kahit naman, although napaka-importante umatin ka dyan, wag lang yung pagpunta mo rin ng katakutan mo. Ang katakutan mo rin yung sasabihin
ng mga miyembro ng Technical Working Group Yan! ng Kongreso. Malamang ng dyan Senado. siya sumabit, Diba? Marlon. Ngayon, alangan naman, lahat kayo, ikaw may sakit, pati ba naman TWG member, may sakit din. Alam mo, Tingnan dapat natin, ito may di ba? HDO to, Marlon. Yan. Meron Hold dapat departure order, dapat no? meron tong hold departure order. Uy, totoo ba yung narinig ko, ang isang saldi ko, nagpre-preparan lumabas ng bansa? Naku, sana wala nang balikan yan. Baka naman mamasyal lang, Pam, di ba? Sa bagay, naka-break sila. Naka-break. Pero kung mangingibang bansa ka at ang distrito mo ay sa Bicol lang, yun ay kaduda-duda. Mga Diba? katetet ka Ebo, no, magbigay po tayo ng mensaheng suporta sa mga justices ng Yes. Supreme Court. Ibigay po natin ang ating pagpupugay, pagpupuri, at pagkilala at pagdakila sa kanila. Maging dahilan po ang ating mga magagandang salitan para mas tumindi ang alab ng kanilang puso para sa ating bansa. Ipakita natin na na-appreciate natin yung kanilang kagalingan, kabutihan loob, at yung pagiging makabayan nila. Yes, maraming salamat po sa 2,346 and 1042. 1,042 na nag-likes. Oh, please double the likes para Opo, po ito specifically to about this news na merong nakarating sa amin na maibahagi at nakikiusap po please kay PH or kina EB na malalaki ang influence kina Miss Joey na not because it's us but because it's about the news. Yes, there is this news na nagagalit ang isang Stella Kimbo. Pinatawag niya ang Solgen's office sa not confirmed kung sa HOR mismo, and ang question niya is bakit hindi inupost ng Solicitor General's Office ang pagdedemand ng presence niya sa Supreme Court at yung kanyang pakiusap na kung pwede daw itong i-delay until after the election para hindi maapektuhan ng kanyang kandidatura. Ngayon, kung hindi totoo to, Stella Kimbo, magpakita ka sa April 1. Yes. Magpakita ka sa April 2 at magpakita ka sa April 3. And patunayan mo na yung BICAM report ay walang blanco at hindi mo talaga pinapirmahan lang o pinalagyan lang ng amount yung mga blankong yun sa mga technical working group members. Ito Marlon, ang question dyan is how will the Supreme Court now react to the application of the Solicitor General's Office na ipabasura ang pagdinig ng BICAM anomaly Wala na yan, case. Pam. Ngayon mo papa-junk yan, ngayon mo ipapabasura yan, naka-schedule na ang oral argument. Naka-calendar na. Naka-calendar na eh. Diba? Ngayon nyo pa ipapabasura. Naka-ready na. At 3 araw to, hindi ko alam kung first time to, Pam. 3 consecutive days na merong oral arguments. Ibig sabihin, alam ito ng Supreme Court na medyo madugo ang usaping ito. At may bigat yung issue para sa kanila. So, May bigat talaga kasi nakasalalay rito yung kinabukasan ng taong bayan. Nakasalalay rito ang multibilyong pisong pondo ng pamahalaan na mula sa buwis ng taong bayan at mula sa utang panlabas ng Pilipinas. Alam mo, in-underestimate ng Solicitor General ang kapasidad ng ating mga hustisya, Marlon, yung mga justices natin sa paghahain nila ng yung request na maibasura. Parang ginawa na lang nilang sa paraan ng pagtatanong nila sa argument sa PhilHealth. Do you really think that these people will bend for you? I don't think so. Sa tingin ko rito, mukhang sumasakit na rin ulo ni Solgen no? Wala kasi siyang Dato, tinitindigan dito, Marlon. Wala siyang solid ground na tinatayuan. Sayang. Sayang siya as a person din, no? Sayang. Oo. And maraming umahanga sa kanya. Boss, may pagkakataon pa po, Mr. Solicitor. Hindi! Sagutin mo muna yan bago ka umalis. Gigigil ako sa'yo, ha? Bago ka mag-resign. Kasi sagutin mo pag muna nag-resign yan. niya, mas malaking impact niyan. O sige, pag nag-resign, sino ang Diba? papalit? Maraming lawyers Pero ang impact niyan, Let me kahit say, sino, you gave it wala up. na, kahit sino, wala naman talaga. Ano lusot nyo dyan? Ano lusot nyo, lalo hanggang ngayon, wala tayong malinaw na balita kung may kopya ba talaga ng enrolled bill? Meron ba talagang, yung na-submit nyo na ba yung General Appropriations Bill na pinapasumite ng Supreme Court? Wala pang kopya yung At mga tigit petitioner, lalo, Marlon. ano magiging statement ng mga miyembro ng Technical Working Group? Alam mo si Stella Kimbo, ang tatanungin lang naman dyan na bakit mo nasabi na ministerial? Kasi siya may sabi na may blanco,
kinumpirma niya na may blanco tapos pinasulatan niya sa mga TWG members dahil ministerial na lang daw yun. Hindi Na pwede wala. yun. Wala, di ba? Na bawal yun. At diyan ka sasabit, Stella Kimbo. Pwede mo na sanang palusot na hindi ikaw ang appropriations chairman eh. Si Saldico na, ituro mo lang, inguso mo lang. Ang problema, may statement ka sa media na alam ko magiging batayan ng mga petitioners at ng mga justices para itanong ito sa iyo at bakit mo nasabi yan at para patunayan yan kung gaano katotoo yan sinasabi mo. May worry ka ba, Marlon, na merong maareglo sa TWG? No, sa Supreme Members? Court? Wala. Wala, no? Wala. Sa TWG? Alam ko na ginagapang na yung Ginagapang iba. sila, Kasi di ba? yung iba nga nag-iisip na nung paano sila magre-retiro eh. Benepisyo na nasa isip nila eh. Kaya magulat na lang tayo na ilan dyan sa mga yan biglang mag-early retirement. But, hindi pa rin sila ligtas. Retired na sila, kahit na retirado na sila, ipapatawag pa rin sila ng Supreme Court kung gustuhin ng mga justices. At nananatili ang tanong ng marami, Marlon, na sa lahat ng mga mabibigat na akusasyon at mga filing left and right na meron sa mga pagsasampa ng kaso, Marlon, nagtatanong ang marami, nasaan ang isang Martin Romualdez? Dapat siya umaharap niyan. Nasaan ba? Ayun, Hindi, naging admiral. ang tanong nga, kasama kaya ni Stella Kimbo ang Martin Romualdez nung ipinatawag ang Office of the Solicitor General? Yan ang abangan You nyo. have to remember, Martin Romualdez is the boss. So, dapat ang gagalaw ng mga galamay niya yung mga tao lang. Siya pala boss eh. Bakit hindi siya nakikita sa kampanya ng bagong Pilipinas? Kanina, speaking nasa Camarines Sur. Sino nakapanood? Yung live feed ng News 5, ng TV5. Puro laughing emoji, Marlon. Puro laughing emoji. Na. Tapos may mga hate emoji pa, di ba? And ganyan. Habang nagsasalita to si Marcos Jr. Tatandaan ng mga taga-Kamsur, kayo ang pinaka naapektuhan ng kasinungalingan na flood control ng isang Marcos Jr. Huwag niyong kakalimutan, mahigit 200 katao po ang nasawi nung manalanta, rumagasa ang napakalaking baha sa inyo last year. So, hindi dapat nandyan ho kayo kung mabigyan kayo ng ayudang pinamumudmud nila. Ang lagi nating sinasabi, tanggapin ninyo dahil pera ninyo yan. Pero, dapat ang laman ng ating puso at isipan ay hindi kung sino yung mga taong nandyan ngayon sa Kamsur. Sabi nga ni Attorney Vic, tanggapin ang ayuda pero iboto ang kursunada. Correct.